Saan kaya tayo ihahambing ni Jesus? Mapagpalang araw ng Biyernes Kapanalig at maligayang kapistahan po ni Santa Lucia. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan na po natin ang Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ngayon, kanino ko ikukumpara ang mga tao sa kasalukuyan? Para silang mga batang nakaupo sa mga plaza at nagkakantahan, at nagrereklamo ang ilan sa kanila. tinugtog namin ang plauta para sa inyo. Ngunit ayaw ninyong sumayaw. At nang umawit naman kami ng malungkot na awit, ayaw din ninyong umiyak." Ganito rin ang nangyari. Dumating muna si Juan na nag-aayuno at sabi ng mga tao, "Inaalihan siya ng demonyo!" At saka dumating ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At ang sabi ng mga tao, "Lasenggo at matakaw, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan." Gayunpaman, magaling ang karunungan ng Diyos sa mga gawa nito. Malalim ang hugot ni Jesus sa mabuting balita ngayon. Saan ko ihahambing ang mga tao sa panahong ito? Ramdam ang wari pagkadismaya niya sa kakaibang pagtanggap at pagtugon ng mga tao noon sa pagkilos ng Diyos. Sa kanyang pagtuturo, gumagamit si Jesus ng mga pangkaraniwang larawan, katulad ng mga batang naglalaro. Buhay ang salita ng Diyos. Angkop din ang pagkadismaya ni Jesus sa henerasyon ngayon. May ilang kontrobersyal na usaping nagdudulot ng pagkalito sa karamihan. Halimbawa na lamang ang kabanalan ng sakramento ng kasal at ang pagpapahalaga sa buhay kahit ito'y fetus pa lamang sa sinupupunan ng kanyang nanay. Patuloy ang pagtuturo ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita. Marami ang tumutuligsa sa mga obispo, kaparian, mga madre at maging sa Santo Papa at sa mga laikong nagsisikap na bigyang linaw ang mga usaping ito ayon sa aral ni Jesus. Sinasabi ng iba na magdasal na lamang sila at huwag nang makialam sa mga bagay na hindi naman sila apektado. Aba, apektado po tayong lahat na bumubuo ng simbahan. Sapagkat layunin natin bilang katawan ni Kristo ang akayin ang lahat na manumbalik sa Diyos. Hindi po nagkukulang ang Panginoon. Ngayong panahon ng Adbyento, inaanyayahan tayong pagsikapang lumago sa ating pagiging bukas sa maraming paraan ng pagdating ng Panginoon sa ating buhay, lalong-lalo na sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa ating panalangin, halina Jesus, hindi natin kailangang tukuyin ang partikular na paraan ng paglapit sa atin ng Panginoon. Inaanyayahan natin siyang dumating sa anumang paraan ayon sa kanyang kalooban upang tayo'y baguhin. Ang mahalaga ay maging sensitibo tayo sa pagkilos ng Panginoon at buong pananalig na tumugon sa kanyang maraming pagdating sa ating buhay. Naway hindi siya madismaya sa uri ng ating pagtanggap, pagtugon at pagsabuhay ng kanyang salita. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offering at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at ang iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari ninyong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadali rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at isasama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Ama naming makapangyarihan at maawain, buksan mo ang aming mga puso sa pagsalubong sa iyong anak. Alisin mo ang mga bagay na humahadlang sa amin sa pagtanggap kay Kristo ng may kagalakan upang makapiling siya kasama ng Espiritu Santo magpakailanman. Amen.